Anong katarantaduhan ito? Paanong mananalo ang Pilipinas sa Russia sa ganitong larangan? Ang gobyerno ng Russia ay namangha sa isang simpleng kadahilanan. Ang Pilipinas, isang bansang tropikal na walang kinalaman sa Arctic, ay nakikipagkumpetensya na ngayon para sa pang-una o pangalawang puwesto sa mundo sa isang industriya na dati ay sa kanila lang. At ang sentro ng hindi kapani-paniwalang kuwentong ito ay ang kagimbal-gimbal na pagtataksil ng isang inhenyero mula sa Russia. Inialay niya ang buong buhay niya sa kanyang inang bayan sa gitna ng yelo na may 30 degrees Celsius. Ang pinakadakilang inhenyero ng Russia ay biglang pumili ng pagkamamamayan ng Pilipinas. Tinanggihan ang lahat ng kahilingan ng gobyerno ng Russia na ibalik ang teknolohiya. Ano ba talaga ang nangyari? Ngayon, ihahayag ang nakakagulat na katotohanan. Kumusta? Ako si Sergey Kuznetsov, isang inhenyero ng barko mula sa Murmansk. Hindi. Tinatawag na akong ngayon ng lahat sa pangalan kong Pilipino, si S. Lazaro. Gusto kong isulat ang kuwento ng aking buhay. Ang kuwento ng paglalakbay na pumira sa yelo ng Arctic upang magbukas ng isang bagong ruta sa dagat. Noong taglamig ng 2023, ang Murmansk ay lulubog sa matinding lamig na minsan ay bumaba sa 40 degrees. Ang lungsod na ito, na dating duyan ng Arctic Fleet mula pa noong panahon ng Unyong Sobyet, ay ngayon ay nababalutan ng anino ng paghina. Sa araw na iyon, dumating ako upang maglinis sa astillero ng aking ama na ipinagpasya ng isara ng tuluyan. Bumukas ang kalawangin na tarangkahang bakal at ang astillero ay nagpakita sa akin na parang isang malaking libingan. Dito ipinanganak ang ilan sa pinakamalakas na atomic icebreaker sa mundo. Ngayon, ito ay isang guho na lang. Nagtrabaho ang aking ama dito sa loob ng 40 taon. Ang mga maalamat na barko na ipinagmamalaki ng Unyong Sobyet tulad ng Arctica at Cyber ay ipinanganak sa ilalim ng kanyang mga kamay. Pinatay na ang kuryente sa pangunahing gusali ng astillero. Binuksan ko ang flashlight, naghahanap sa dilim patungo sa tanggapan ng disenyo ng aking ama. Bumukas ang pinto at isang makapal na alikabok ang lumipad. Sa ibabaw ng lamesa ng trabaho, naroon pa rin ang mga hindi tapos na plano. Sa dingding, nakasabit ang isang litrato ng paglulunsad ng barkong Arctica. Sa isang sulok ng silid na nababalutan ng alikabok, nakakita ako ng isang lumang safety vault. Iyan ang bagay na pinahahalagahan ng aking ama noong nabubuhay pa siya. Kalawangin na ang kandado, ngunit pagkatapos ng ilang pagsubok, nabuksan ko rin ito. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan ko ang pinto ng vault. Bumuhos ang mga plano na naninilaw na dahil sa panahon. Sa mga iyon, ang pinakaumakit sa akin ay ang disenyo ng istruktura ng katawan ng barko ng Arctica. Sa kanang sulok ng plano, may sulat kamay ng aking ama. Ang sikreto ng bow na kayang pira ang 250 metro na makapal na yelo sa isang pagkakaton. Oktubre, W. 1979, Ivan Kuznetsov. Nang pag-aralan kong mabuti ang plano, nakakita ako ng isang nakakagulat na katotohanan. Ang bow ay hindi lang gawa sa makakapal na bakal, kundi dinisenyo ito na may isang espesyal na anggulo at kurbada upang lumikha ng isang ganap na kakaibang paraan ng pagbangga sa yelo. Ang prinsipyo nito ay ang bow ay aakyat sa ibabaw ng yelo gamit ang napakalaking bigat ng katawan ng barko upang diinan at basagin ang yelo. Ang anggulo na iyon ay eksaktong 120 degrees. Ang mas nakakagulat pa ay isa pang dokumento na nakatago sa ilalim ng vault at maingat na binalutan sa isang plastic bag. Ang pamagat ng dokumento ay Pag-aaral ng posibilidad ng pag-apply sa Supercooled Liquefied Natural Gas Transport Ship. Sa pagtingin sa petsa, nakita kong isinulat ito noong 1976, noong bata pang inhenyero pa ang aking ama. Sa pagbabasa ng dokumento, napagtanto kong may ideya na ang aking ama na pagsamahin ang teknolohiya ng icebreaker sa barko na nagdadala ng LNG noon pa man. Ito ay isang detalyadong pag-aaral tungkol sa kung paano ligtas na ihatid ang LNG sa temperatura na 160 degrees C sa malamig na rehiyon ng Arctic na may 50 degrees C. Gayunpaman, noong panahong iyon, ang Unyong Sobyet ay naghahatid lang ng gas sa pamamagitan ng mga pipeline, kaya ang pag-aaral na ito ay hindi kailanman nakakita ng liwanag
Sa ibaba, may nota ang aking ama. Kung balang araw, ang ruta sa dagat ng Arctic ay magagamit para sa komersyo, ang teknolohiyang ito ay tiyak na magiging lubhang kailangan. Ito ay parang isang hula na tumitingin sa hinaharap. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono sa bulsa ko. Ito ay isang balita. Hindi ko sinasadyang sumulyap at halos pigilin ko ang hininga ko sa headline. Astillero ng Cebu, Pilipinas nanalo sa bidding para sa proyekto ng Yamal ng Russia. Magtatayo ng 15 ice-breaking LNG ship. Napakalaking kontrata na nagkakahalaga ng $4.5 bilyong. Nanginig ang kamay ko. Binasa kong mabuti ang artikulo. Sinasabi nito na ang Pilipinas ang gagawa ng mga espesyal na barko na may kakayahang maghatid ng LNG habang naglalakbay sa rehiyon ng Arctic na may 50 degrees. At ang kabalintunaan, ito ay isang proyekto na inanyayahan ng Russia mismo. Ang artikulo ay may kalakip ding perspective drawing. Sa sandaling nakita ko ang hugis ng barkong iyon, isang kuryente ang tumakbo sa aking gulugod, isang barko sa panaginip na may kakayahang pumira ng yelo at maghatid ng LNG. Ito mismo ang barko na inisip ng aking ama. Halos 50 taon na ang nakalipas. Nagmadali akong tingnan muli ang mga dokumento sa vault. Ang notebook ng pananaliksik ng aking ama ay detalyadong nagtala tungkol sa pamamahagi ng stress sa katawan ng barko sa matinding kapaligiran, ang paraan ng paggamit ng espesyal na bakal upang labanan ang brittle fracture sa mababang temperatura at ang double hull na istruktura upang protektahan ang cargo hold kapag bumangga sa yelo. Lalo akong humanga sa isang note na may pamagat na, "Ang karunungan ng polar bear," sumulat ang aking ama. Pinapanatili ng polar bear ang temperatura ng katawan nito kahit sa kapaligiran na 40 degrees. Ang sikreto ay nasa 3 patong nitong balahibo. Ang ice-breaking LNG ship ay dapat ding mag-apply ng parehong prinsipyo. Hindi ko inalis sa isip ang mga bagay na ito sa loob ng maraming gabi. Wala nang kinabukasan sa Murmansk na ito. Ang industriya ng paggawa ng barko ng Russia ay nahuhuli na at wala nang sapat na lakas para sa mga bagong hamon. Ngunit iba ang Pilipinas. Ginagawa nila ang mismong barko na pinangarap ng aking ama. Sa huli, gumawa ako ng malaking desisyon. Dadalhin ko ang 30 taon ng aking karanasan sa paglalayag sa polar at lahat ng pananaliksik ng aking ama upang pumunta sa Pilipinas. Ang destinasyon ay ang Astillero ng Cebu. Pinigilan ako ng aking mga kasamahan. "Sergey, bakit kailangan mong pumunta ng ganoon kalayo? May astillero rin dito." Ngunit sumagot ako, ang tanging lugar na makakagawa ng katotohanan sa panaginip ng aking ama ay naroon na lang. Habang naghahanda ako sa pag-alis, bumalik ako sa astillero sa huling pagkakataon. Nakatayo, tinitingnan ang astillero na naging guho. Naisip ko, may mga icebreaker na ipinanganak dito, naglalayag sa buong Arctic upang magbukas ng mga bagong ruta. Ngayon, sinisimulan ko na rin ang sarili kong bagong landas. Nang sumakay ako sa eroplano patungo sa Mactangen Cebu International Airport, lumingon ako. Ang Murmansk na nababalutan ng puting niebe ay papalayo, ngunit hindi ako nalungkot. Sa halip, malakas ang tibok ng puso ko. Iyon ay ang pag-asa na maipagpatuloy ko ang hindi natapos na panaginip ng aking ama. Sa eroplano, patuloy kong tinitingnan ang mga plano ng aking ama. Bagamat luma na ang mga plano mula pa noong 70s, naglalaman ang mga iyon ng vision na mas maaga sa panahon. Hindi ko sinasadyang nakita ang isa pang note ng aking ama. Ang teknolohiya ay walang hangganan. Ang isang mabuting teknolohiya ay tiyak na magliliwanag balang araw. Noon, sigurado akong tama ang pinili ko. Pagkatapos ng 12 oras na paglipad, lumapag ako sa Mactangen Cebu International Airport noong Mayo 2023. Ang hangin ng tagsibol dito ay ganap na iba sa Russia. Paglabas ko pa lang ng paliparan, isang mainit na hangin ang humaplos sa aking pisngi. Isang bagong simula. Ang distansya mula sa Maynila patungo sa Cebu ay mas malayo sa inakala ko. Kailangan kong sumakay ng bus. At iyon ang unang pagkakataon na nakita ko ng buo ang tanawin ng Pilipinas. Ang pinaka nag-iwan ng malalim na impresyon sa akin ay ang mga construction sites sa lahat ng dako. Iba sa Russia, lahat ng bagay dito ay gumagalaw ng puno ng sigla. Dumating ako sa Cebu nang magdidilim na. Nakasakay sa taxi papunta sa lugar ng astillero, tumingin ako sa labas ng bintana, ang matatayog na Goliath crane ay lumitaw sa silweta ng sunset.
Ito ay talagang isa sa pinakamalaking astillero sa mundo. Ang karingalan nito ay nakakamangha. Kinaumagahan, sa may kaba, pumasok ako sa pangunahing tarangkahan ng astillero ng Cebu. Ang pag-verify pa lang ng aking pagkakakilanlan at pagkuha ng pass sa security room ay tumagal ng 30 minuto. Isang tagasalinang nagdala sa akin sa Special Ship Design Office. Ang design office ay mas moderno kaysa sa inakala ko. Malalaking screen na nakabalot sa dingding ay nagpapakita ng mga modelo ng barko sa 3D at 12 ng mga inhenyero ang nakatutok sa trabaho sa kanilang workstation langit at lupa, ang pinagkaiba sa lumang design office sa Murmansk. Kayo po ba ang galing sa Russia? Isang lalaking nasa mid-30s na nakasuot ng business suit ang lumapit. Inabot niya ang calling card at nagpakilala. Ako si David de Guzman, pinuno ng disenyo. Maligayang pagdating. Ang kanyang pakikipagkamay, bagamat magaspang, ay napakainit. Iyon ay kamay ng isang inhenyero na alam ang trabaho sa field. Opo, galing po ako sa Murmansk. Ako po si Sergey Kuznetsov. May 30 taon po akong karanasan sa pagdidisenyo ng icebreaker. Nang marinig nila ako, nagsimulang lumingon ang mga inhenyero sa paligid. Isa sa kanila ang lumapit. Siya ay isang batang babaeng inhenyero. Ang kanyang diploma mula sa MIT na nakasabit sa dingding ay kapansin-pansin. Ako si Lia Montejo, isang inhenyero ng disenyo. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na may matalas na tingin. Pero ang Russia ay may teknolohiya lang ng icebreaker. Wala naman kayong LNG ship technology. Mayroon na kaming nangungunang LNG ship technology sa mundo. Kailangan pa ba namin ng teknolohiya mula sa Russia? Ang tono niya ay puno ng kumpiyansa at naglalaman ng pagdududa. Maingat kong kinuha ang plano ng aking ama mula sa aking briefcase. Pwede po ba ninyong tingnan ito? Ito ay isang ideya ng disenyo para sa isang ice-breaking LNG ship na iginuhit noong 1976. Biglang nagbago ang mukha ni Lia Montejo. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumingin sa plano. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya, "Talaga bang ginawa ito noong 70s? Ang ideyang ito ay mayroon na noon pa man, ngunit mabilis siyang bumalik sa kanyang malamig na ekspresyon, interesante. Ngunit ang ideya at ang katotohanan ay dalawang magkaibang bagay. Ang ligtas na paghatid ng LNG sa 163 degrees sa isang 50-degree na kapaligiran ay isang problema sa isang ganap na ibang antas. Alam mo ba ang tungkol sa paghawak ng boil-off gas, cargo containment insulation, at pagharap sa sloshing effect? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng conference room at may isa pang pumasok. Isang taga-kanluran na nakasuot ng suit na nagsasalita ng Ingles na may Finnish accent. "Kumusta, David? Dumating ako upang suriin ang progreso ng proyekto ng Yamal." Sumulyap siya sa akin at itinaas ang kilay. Ito si Mr. Kuznetsov mula sa Russia, isang espesyalista sa icebreaker. Nagpakilala si David de Guzman. "Ah, ganoon ba? Ako si Markus Rantanen, isang inspektor mula sa Finnish Classification Society." Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagdududa. "Mr. Kuznetsov, kahit may teknolohiya man kayo ng icebreaker, ang pagsasama-sama ng dalawang teknolohiya ay halos imposible dahil sa mga pagkakasalungatan sa istruktura ng katawan ng barko, propulsion system, cargo containment protection, at ang issue ng stability. May isang bundok ng mga problema na kailangang lutasin. Ang hangin ay lalong lumamig. Kailangan ko ring aminin na ang agwat sa pagitan ng teorya at katotohanan ay mas malaki kaysa sa inakala ko. Ang disenyo ng aking ama ay isang ideya lang. Upang maging katotohanan ito, marami pang bundok ang kailangang akyatin. Sa sandaling iyon, isang matandang lalaki na nakasuot ng safety gear ang pumasok sa design office. Ang amoy ng bakal ay nanggagaling sa kanya. May hawak siyang welding mask. Ang mukha niya ay puno ng mantika, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning. "Hoy, anong ingay ito, mga bata?" Ang kanyang boses, bagamat magaspang, ay may pag-iinit. Agad na tumayo si David de Guzman. "Kaben, bakit po kayo umakyat dito? Kagagaling ko lang sa pagtingin sa welding job sa dry dock number 13. Nabalitaan kong may Ruso kaya dumaan ako. Narinig ko na rin ang pangalan ni Kaben Balasbas.
isang maalamat na tao na nagtrabaho sa astilyerong ito sa loob ng 40 taon na nagtatayo ng iba't ibang uri ng espesyal na barko. Sumulyap siya sa plano ko at biglang nagbago ang kanyang tingin. Sandali, pwede ko bang tingnan ito ng mabuti? Kinuha ni Ka-Ben ang plano at tiningnan ito ng matagal. Itinuro ng kanyang magaspang na daliri ang isang partikular na bahagi sa plano at bumulong ang pamamaraang ito ng pag-welding. Naisip ito ng mga Ruso noong 70s. Ang istrukturang ito ay kayang mapanatili ang lakas kahit sa 60 degrees. Tumingala siya sa akin. Sino ang nagdisenyo nito? Ang aking ama. Ang pangalan niya ay Ivan Kuznetsov. Nakilahok siya sa pagdidisenyo ng barkong Arctica. Arctica, nagliwanag ang mga mata ni Ka-Ben. Nakita ko na ang barkong iyan noon. Noong 90s, dumaong ito sa Cebu. Humanga ako sa istruktura ng katawan ng barko. Siya pala ang anak ng nagdisenyo nito. Nagsimulang magbago ang hangin ng kaunti. Lumingon si Ka-Ben kay David de Guzman. David, karapat-dapat itong tingnan ng seryoso. Labantong taon na akong nagtatayo ng barko pero hindi pa ako nakakita ng ganitong istruktura. Lalo na ang ideya ng double hull, baka malutas nito ang problema na pinagkakaabalahan natin. Sumalungat si Lia Montejo. Pero sir, luma na po ang teknolohiyang ito. Ngayon po ay panahon na ng computer simulation at high-tech material. Iyan mismo ang dahilan kung bakit kailangan. Tiyak na sinabi ni Ka-Ben, kahit gaano pa kagaling ang computer, hindi nito kayang palitan ang karanasan. Ang mga taong ito ay talagang gumawa at nagpatakbo ng barko sa 50 degrees. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang karanasang iyon? Nag-isip ng matagal si David de Guzman at pagkatapos ay parang nagdesisyon na. Sinabi niya, sige, sa ngayon, inaanyayahan ka naming sumali sa proyekto. Ang formal na kontrata ay pag-uusapan pa, pero sa tingin ko, dapat nating tingnan ang mga problemang kinakaharap natin. Tumutol si Marcus. David, hindi ba ito ay masyadong minadaling desisyon? Ang paggawa ng imposible na maging posible. Hindi ba iyan ang industriya ng paggawa ng barko ng Pilipinas? Ngumiti si David de Guzman. Tayo ang unang nagtayo ng LNG ship sa mundo at tayo rin ang nagtayo ng napakalaking container ship. Ngayon, ice-breaking LNG ship. Hindi ba karapat-dapat na subukan? Si Lia Montejo ay nagdududa pa rin, ngunit hindi siya tumutol. Marahil ay iginagalang niya ang desisyon ni David. Kung gayon, una sa lahat, ipapakita ko ang mga problemang kinakaharap natin. Binuksan ni David de Guzman ang malaking screen. Ang proyekto ng Yamal ay isang super project upang maghatid ng LNG mula sa Arctic region ng Russia patungo sa Asia at Europe. Ang barko ay kailangang maglakbay sa Arctic Sea na nakayelo sa buong taon. Sa screen lumabas ang mapa ng Arctic Ocean. Isang ruta ang iginuhit mula sa Yamal Peninsula dumaan sa Arctic Ocean patungo sa Europe at Asia. Ito ang pinakamalaking problema. Nagpatuloy si Lia Montejo. Ang normal na icebreaker ay gumagamit ng diesel, electric o nuclear engine. Ngunit ang LNG ship, para sa kaligtasan, ay hindi maaaring gumamit ng mga sistemang ito ng propulsion. Bukod pa rito, ang cargo hold ay sumasakop sa malaking bahagi ng katawan ng barko, kaya madaling masira ang istruktura. Tumango ako. Tama, kaya iminungkahi ng aking ama ang paggamit ng azipod propeller. Kung maglalagay ng maraming propeller na kayang umikot ng 360 degrees, hindi lang ito kayang pumira ng yelo kapag sumusulong, kundi pati na rin kapag umaatras. Pumira ng yelo kapag umaatras? Nagulat si Lia Montejo. Opo, kapag masyadong makapal ang yelo, aatras ang barko upang mag-ipon ng tulin, pagkatapos ay gagamitin ang likod ng barko upang bumangga sa yelo at pagkatapos ay susulong muli. Uulitin lang yon. Para magawa ito, kailangan ding may istruktura ng icebreaker ang likod ng barko, umiling si Marcus. Sa teorya, posible, ngunit upang maging katotohanan iyon, nagawa na iyan ng Russia, tiyak kong sinabi, ngunit sa mga normal na icebreaker lang, hindi sa LNG ship, at may karanasan ako sa ganoong bagay. Sumingit si Ka-Ben Balasbas. Ang pagkakaroon ng karanasang iyon ang mahalaga, kahit gaano pa karaming simulation ang gawin natin, ang mga tunay na problema na kinakaharap sa Arctic ay magiging iba. Nagdesisyon si David de Guzman. Sige,
Bukas, sisimulan natin ang formal na pagtingin sa disenyo. Serge, magpahinga ka muna ngayon. Magkita tayo bukas ng 8. Nang umalis ako sa design office, komplikado ang aking nararamdaman. Inaasahan ko na hindi ako tatanggapin, ngunit hindi ko inakala na magkakaroon ako ng pagkakataon ng ganoon kabilis. Tinapik ni Ben Balasbas ang balikat ko. Huwag mo masyadong isipin. Ganyan talaga sa simula. Patunayan mo lang sa pamamagitan ng kakayahan mo. Nang gabing iyon, nag-impake ako sa isang maliit na pension house sa Cebu. Pagtingin ko sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng astillero ay nagliliwanag sa buong gabi. Magiging katotohanan kaya ang panaginip ng aking ama dito? Dumaan ang unang gabi ko na may halo-halong kaba at pananabik. Ang unang 10 buwan sa Pilipinas ay lumipas ng mabilis. Bawat umaga, maaga akong pumapasok sa trabaho at nananatili sa design office hanggang gabi. Ang mga kasamahan ko na noong una ay malamig ay unti-unting naging bukas, lalo na si Ben Balasbas. Marami akong natutunan habang sinusundan ko siya sa iba't ibang workshop araw-araw. Sergey, kahit gaano pa kaperpekto ang disenyo, kung hindi tama ang pagkakagawa sa field, wala ring silbi. Palaging sinasabi ni Ben, ang isang weld, ang isang bolt sa Arctic ay maaaring magdesisyon sa buhay ng buong barko. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya upang pagsamahin ang icebreaker design ng Russia at ang LNG ship technology ng Pilipinas. Daan-daang beses na nagpatakbo ng simulation, gumawa ng miniature model upang subukan sa water tank. Si Lia Montejo ay napakahigpit pa rin, ngunit ang kanyang matatalim na kritisismo ang tumulong upang maging mas perpekto ang disenyo. Sa huli, noong Enero 2024, natapos ang unang prototype sa Dry Dock No. 13. Ang huling yugto ng dekorasyon ay ginagawa ng mabilis. Ang napakalaking katawan ng barko, na mahigit 300 metro ang haba, ay kumikinang sa ilalim ng araw ng taglamig. Sa katawan ng barko, nakapinta ng marangal ang pangalan na Lapu-Lapu. Dumating ang araw ng paglulunsad. Maraming bisita mula sa loob at labas ng bansa ang dumalo, kasama na ang mga opisyal mula sa proyekto ng Yamal ng Russia. Dagsa rin ang media mula sa loob at labas ng bansa. Ang tagumpay ng barkong ito ang magdidikta sa direksyon ng isang proyekto na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Mga ginang at ginoo, ito ay isang makasaysayang sandali. Nagbigay ng talumpati ang general manager ng astillero. Ang teknolohiya ng paggawa ng barko ng Pilipinas at ang karanasan sa polar ng Russia ay pinagsama upang likhain ang barkong ito. Magbubukas ito ng isang bagong landas sa Arctic. Binasag ang champagne sa bow ng barko. Dahan-dahang tumama ang napakalaking katawan ng barko sa tubig. Sa sandaling iyon, lahat ay nagpigil ng hininga. At nang lumutang ng tuluyan ang barko sa ibabaw ng tubig, isang palakpakan na parang kulog ang umalingaw-ngaw. Tagumpay, sigaw ng isang tao. Ngunit ang totoong hamon ay nagsisimula pa lang. Pagkatapos ng isang linggo, isinagawa ang unang sea trial sa laot ng kanal ng Mactan. Bagamat hindi ito tunay na yelo, nagplano kami na gumamit ng mga espesyal na kagamitan upang gayahin ang matinding kondisyon. Sa araw ng sea trial, nandoon ako sa bridge. Nandoon ang Pilipinong kapitan, ang Rusong supervisor at ang mga pangunahing tauhan ng design team. Si Kapitan Juan de la Cruz ay isang veterano na may 30 taon ng karanasan, ngunit ito ang unang pagkakataon na nagmamaneho siya ng isang ice-breaking LNG ship, kaya hindi niya maitago ang kanyang kaba. Handa na ang pag-alis sa pantalan, ulat ng first mate. Nagsimula ang napakalaking makina, bahagyang nanginginig ang katawan ng barko. 4 na azipod propeller ang nagsimulang gumana, at dahan-dahang umalis ang barko sa pantalan at sumulong sa dagat. Sinimulan ang simulation ng 40-degree na kapaligiran. Si Lia Montejo ang nagkokontrol sa control panel. Nagsimulang gumana ang cargo hold temperature monitoring system. 15 na independenteng cargo hold na puno ng LNG ang pinalamig sa 163 degrees. Kapag tumaas ng bahagya ang temperatura, lilitaw ang boil-off gas at sa pinakamasamang sitwasyon, maaari itong sumabog. Ang unang 2 oras ay naging maayos, lahat ng sistema ay gumana ng normal, matatag ang katawan ng barko. Pagkatapos makumpleto ang pangunahing navigation performance test,
Sinimulan namin ang maneuverability test. Biglang lumiko ng 90 degrees sa kaliwang bahagi. Utos ng kapitan, ito ay isang biglaang pagliko, hindi maisip para sa isang barko ng ganitong laki, ngunit ang icebreaker ay kailangang magkaroon ng ganitong kakayahan upang maiwasan ang mga iceberg. Bahagyang tumagilid ang katawan ng barko sa isang gilid. Sa sandaling iyon, isang masamang tunog ang umalingaw-ngaw. Kag-et, ang tunog ng metal na binaluktot. Kasabay nito, nagsimulang tumunog ng malakas ang alarm. Ang temperatura ng cargo hold number 3 ay abnormal, tumataas sa 150 degrees. Ang nagmamadaling boses ni Lia Montejo ay umalingaw-ngaw sa buong bridge. Ang pulang ilaw sa control panel ay umilaw, mukhang may problema sa insulation material. Ang stress dahil sa biglaang paggalaw ng katawan ng barko ay sumira sa sistema ng insulation. Bawasan ang bilis, ihinto ang makina, sigaw ng kapitan. Ngunit huli na, patuloy na tumataas ang temperatura at ang presyon sa loob ng cargo hold ay umabot na rin sa mapanganib na antas. May nakita akong gas leak. Ang safety valve ng hold number 3 ay nag-activate. Gumana ang automatikong sistema ng kaligtasan, sinimula ng pagpapalabas ng boil-off gas. Ngunit sa proseso, isang bitak ang lumitaw sa istruktura ng katawan ng barko at nagsimulang pumasok ang tubig sa kaliwang bahagi. Emergency report mula sa deck. Nag-ulat ang isang seaman, si Igor, ang Russian supervisor, ay namutla. Disaster na, bumalik kaagad sa pantalan. Ang emergency alarm ay tumunog ng malakas. Lahat ng crew ay nagsimulang lumikas patungo sa deck. Sa kabutihang palad, walang nangyaring pagsabog, ngunit unti-unting tumatagilid ang barko. Lahat ay magsuot ng life jacket, maghanda sa pag-alis sa barko, utos ng kapitan. Gayunpaman, hindi tuluyang lumubog ang barko. Ang Maritime Rescue Forces at ang mga tugboat ay mabilis na dumating upang magsagawa ng mga emergency measure. Pagkatapos ng maraming oras ng pagpupunyagi, sa huli ay nahila rin ang barko pabalik sa pantalan. Sa pantalan, maraming reporter ang naghihintay. Sa gitna ng mga flash ng kamera, bumaba kami sa barko na may malungkot na pakiramdam. Ice-breaking LNG ship na gawa ng Pilipinas, nagkaroon ng malaking problema sa unang sea trial, $4.5 bilyong, nawala sa usok. Ang presyo ng isang mapanganib na hamon. Ang teknolohiya na tinalikuran din ng Russia, nabigo rin ang Pilipinas. Kinabukasan, punong-puno ng ganyang headline ang mga pahayagan. Lalo na, hinulaan ng mga economic page ang malaking pagbagsak ng presyo ng stock ng Astillero at nagbigay ng matinding kritisismo. Pagbalik namin sa Astillero, ang naghihintay sa amin ay ang malamig na tingin ng mga executive. Isang emergency meeting ang ipinatawag. David de Guzman, anong nangyayari dito? Sigaw ng isang vice general manager habang hinahampas ang table. Ang Russian tenderer ay nagagalit at sinasabing pinag-aaralan nila ang pagkansela ng kontrata. Yumuko si David de Guzman. Humihingi ako ng paumanhin. May mga problemang hindi namin inaasahan. Hindi inaasahan. Kaya, ano ang inaasahan ninyo? Napakabigat ng hangin. Ilang executive ang nagmungkahi na talikuran na ang proyekto. Sa simula pa lang masyado na itong mahirap. Ang hindi magawa ng Russia, paanong magagawa natin? Si Lia Montejo ay lulubog sa pakiramdam ng pagkakasala. Pagbalik sa design office, nakaupo lang siya, nakatingin sa screen ng matagal. Ako ang may pananagutan sa insulation system design. Marahil ay may pagkakamali sa pag-compute ng shrinkage coefficient sa super low temperature. Kasalanan ko. Umiling din si Marcos. Sa totoo lang, imposible na talaga sa simula pa lang. Ang icebreaker at LNG ship ay dalawang magkaibang uri ng barko. Ang sapilitang pagsasama-sama sa kanila ang dahilan kung bakit nangyari ito. Nang gabing iyon, tanging ang mabigat na katahimikan ang natitira sa design office. Isa-isang umalis ang mga tao. Naiwan lang kami ni David de Guzman at Caben Balasbas. Sergey, pagod na sabi ni David de Guzman. Tungkol sa bagay na ito, hindi ko talaga alam kung paano ako magsosorry sa iyo. Ako rin ay nalulula. Wag po. Tiyak na may problema rin sa disenyo ko. Ang teorya at katotohanan ay magkaiba. Nakasigarilyo si Caben Balasbas habang nakatingin sa labas ng bintana.
Masyado pang maaga para sumuko. 40 taon na akong nagtatayo ng barko at wala pang pagkakataon na nagtagumpay kaagad sa unang beses. Pero masyadong mataas ang pader ng katotohanan. Kinabukasan, inihayag ng mga executive ang malaking pagbawas sa saklaw ng proyekto. Gayunpaman, hindi nila tuluyang tinalikuran at nagpasya silang pag-aralan ng mabuti ang sanhi ng pagkabigo at subukan ulit. Maraming inhenyero ang inilipat sa ibang proyekto. Nagpasya si Lia Montejo na manatili. Nabigo man, marami akong natutunan. Gusto kong gawin ito ng maayos sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng isang linggo, tiningnan namin ulit ang prototype na muntik ng lumubog. Pagkatapos iangat ang katawan ng barko upang tingnan ang nasirang bahagi, mas seryoso ang problema kaysa sa inakala namin. Hindi lang problema sa insulation layer, nakakita rin kami ng depekto sa istruktura ng mismong katawan ng barko. Sa ganitong antas, kailangan nating i-redesign ang lahat. Ulat ng inhenyero na may pananagutan sa istruktura. Talagang desperado ang sitwasyon. Ang oras, budget, at pinakamahalaga, ang tiwala ng kumpanya ay ubos na. Nang gabing iyon sa pension house, binuksan ko ulit ang notebook ng aking ama. Masyado bang imposible ang panaginip niya? O may nalampasan ba ako? Sa sandaling iyon, isang pangungusap niya ang tumama sa akin. Ang pagkabigo ay data para sa tagumpay. Hindi natutong lumangoy ang polar bear nang ipinanganak pa lang. Ang shock ng pagkabigo ay hindi pa lumalampas at ang mga tunay na problema ay dumating na. Ang budget ng proyekto ay frozen, naiwan lang ang mga pangunahing tauhan, ang karamihan ay inilipat sa ibang proyekto. Ngunit ang mga mata ng mga naiwan ay lalong naging determinado. Sige. Ngayon pa lang nagsisimula ang lahat, tumingin si David de Guzman sa paligid namin sa maliit na conference room. Nabigo tayo, kaya alam na natin kung nasaan ang problema. Ulitin natin, si Lia Montejo ay gabit-araw na nag-aaral ng data mula sa aksidente. Ang kanyang workstation ay nalubog sa mga plano at spreadsheet. Ang screen ng computer ay patuloy na nagpapatakbo ng mga simulation program. Nahanap ko na. Pagkatapos ng isang linggo, sumigaw siya ng may pagkasabik. Tama ang pag-compute ng shrinkage coefficient sa super low temperature. Ang problema ay hindi natin naisip ang complex stress kapag ang katawan ng barko ay binabaluktot at nagbabago ng temperatura ng sabay-sabay. Tiningnan ko ulit ang notebook ng aking ama at nakakita ako ng isang mahalagang clue. Tingnan ninyo ito sa ilalim ng note na ang 3 patong na balahibo ng polar bear may isang maliit na linya. Ginamit ko ang magnifying glass at nabasa ko ang nilalaman. Ang bawat patong ay kailangang gumalaw ng independyente. Ang pagiging fixed ay simula ng pagkasira. Hinampas ni Caben Balasbas ang kanyang hita. Iyan, masyado nating inayos ang insulation layer. Kailangan natin itong bigyan ng espasyo upang gumalaw. Ngunit ang paggawa ng katotohanan sa isang komplikadong istruktura ay ibang problema. Bukod pa rito, wala nang dagdag na budget. Ako ang susubok, tumayo si Caben. Tatawagan ko ang mga kaibigan ko na nag-retire na. Siguradong magiging interesado sila sa isang hamon na tulad nito. Nakakagulat. Sa loob lang ng isang linggo, mahigit 10 veteranong inhenyero ang nagboluntaryo. Lahat sila ay mga master welder na nagambag sa golden era ng industriya ng paggawa ng barko ng Pilipinas. Hindi po namin kayo mababayaran, nahihiyang sabi ni David de Guzman. Hindi kami nagtatrabaho dahil sa pera. Ngumiti ang isang master welder na mahigit 70 taong gulang, buong buhay na kaming nagtayo ng barko. Bago mamatay, gusto lang naming subukang magtayo ng isang barko na tulad nito. Nagsimulang magbago ang hangin. Bagamat isang maliit na team lang, mas naging magkakaisa kami. Pagkatapos ng oras ng trabaho, walang gustong umuwi. Pagkatapos, isang di inaasahang tawag sa telepono ang dumating. Siya si G. Ricardo Lopez, isang general manager mula sa astillero ng Subic. Nabalitaan ko na, ang astillero ng Cebu ay gumagawa ng ice-breaking LNG ship project. Mayroon din kaming mga katulad na problema. Bakit hindi natin subukang magpalitan ng teknolohiya? Bagamat ito ay alok mula sa isang kalaban, hindi nag-atubili si David de Guzman. Sige, para sa isang proyektong may pambansang saklaw na tulad nito, mas mahalaga ang kooperasyon kaysa sa kompetisyon. Pagkatapos ng ilang araw, sa isang tahimik na restaurant sa sentro ng Cebu,
Nagkita ang mga inhenyero ng dalawang kumpanya. Nang ibahagi namin ang aming mga pagkabigo, nakakagulat na parehong panig ay nahaharap sa mga katulad na problema. Nag-aalala rin kami tungkol sa isyu ng insulation. Ibinahagi ng inhenyero mula sa Subic, napakahirap humanap ng technical documents ng Russia. Nang ipakita ko sa kanila ang notebook ng aking ama, lahat sila ay namangha. Lalo na, interesado sila sa ideya ng independently floating insulation layer. Upang maging katotohanan ang ideyang ito, kailangan ng isang espesyal na material. Nag-aalala ang panig ng Subic. May alam akong isang kumpanya, nagsalita si Lia Montejo, isang small and medium-sized enterprise sa Taguig na gumagawa ng mga materyales sa pagkakabukod para sa industriya ng aerospace. Kinabukasan, pumunta kami sa isang maliit na pabrika sa Taguig. Ang labas ay mukhang normal, ngunit ang loob ay nagtatago ng isang nakakagulat na teknolohiya. Nakabuo kami ng isang material na kayang mapanatili ang flexibility kahit sa 200 grasses. Ipinagmamalaki na ipinaliwanag ng batang CEO. Nagsusupply din kami sa NASA, pero baka masyadong mahal ito para sa barko, hindi po ba? Nag-alala si David de Guzman. Nag-isip ng sandali ang CEO at sinabi, "Kung ito ay isang mapaghamong proyekto na tulad nito, ibibigay namin ito sa cost price. Bilang kapalit, kung magtatagumpay, tulungan ninyo kaming ipromote ang pangalan ng aming kumpanya." Ang mga ugnayan ng kooperasyon ay nabuo ng ganoon. Isang pangunahing korporasyon ng bakal ay nag-anunsyo na bubuo sila ng espesyal na bakal na kayang makatiis ng napakababang temperatura at ang iba pang malalaking mechanical unit ay nagsabi na ibabahagi nila ang teknolohiya tungkol sa propulsion system. Ito ang lakas ng Pilipinas, emosyonal na sinabi ni Caben Balasbas. Nakikipagkumpetensya man, ngunit kapag nakaharap sa isang pambansang gawain, nagiging isa. Ang formal na pag-uumpisa ulit ng disenyo ay nagsimula. Sa pagkakataong ito, inulit namin ang lahat mula sa simula. Ang karanasan ng Russia, ang teknolohiya ng Pilipinas, at ang mga aral mula sa pagkabigo, lahat ay inilagay. Ang insulation layer ay magkakaroon ng 3 patong, ngunit sa pagitan ng bawat patong, magkakaroon ng air cushion layer. Ipinaliwanag ni Lia Montejo ang bagong disenyo. Kahit binaluktot ang katawan ng barko, ang bawat patong ay gagalaw ng independyente at sasapsipin ng shock. At tingnan ninyo ito, idinagdag ko. Sa Russia, may isang teknik na tinatawag na breakaway joint. Sinasadya naming gumawa ng isang mahinang punto upang ang stress ay mag-concentrate doon. Kailangan lang palitan ang bahaging iyon, ang pangkalahatang istruktura ay ligtas pa rin. Ang pagtatrabaho ng magdamag ay naging normal na. Ngunit nakakagulat, hindi kami nakaramdam ng pagod. Sa halip, lalong lumalaki ang tiwala. Ang pinakahindi malilimutang alaala ay ang test sa 30-degree na kapaligiran. Upang gayahin ang polar environment, umupa kami ng isang malaking cold storage warehouse. Kaya ba nating mag-welding sa ganitong kapaligiran? Nag-alala ang isang batang inhenyero. Kailangan nating subukan, sabi ni Caben Balasbas habang nakasuot ng anti-cold suit. Mas malamig pa rito ang trabaho sa Arctic. Ang loob ng cold storage ay parang impyerno talaga. Ang bawat paghinga ay lumilikha ng puting usok. Mabilis na nawawala ang pakiramdam ng kamay na may guwantes. Ngunit ang mga veteranong welder ay tahimik na nagpatuloy sa trabaho. 10 minuto ng trabaho, 10 minuto ng pahinga. Utos ni Caben, huwag mag-overwork, gawin lang ang estilo ng Russia. Sa pamamagitan ng mga matitinding test na tulad nito, naranasan namin nang maaga ang lahat ng posibleng sitwasyon sa Arctic. Paano nagbabago ang weld sa super low temperature? Gaano kalakas dapat ang higpit ng bolt? Lahat ng data ay naipon. Sa ganito, hindi na magiging problema ang Arctic. Pagkatapos ng isang buwan ng test, mas kumpiyansa na ang lahat. Ngunit ang pinakamalaking problema ay ang pag-apruba ng kumpanya. Ang muling pag-invest sa isang proyektong nabigo na ay hindi madaling desisyon. Sa sandaling iyon, isang di inaasahang tulong ang dumating. Ang head ng Yamal Project ng Russia ay personal na bumisita sa Cebu. Nagtiwala kami sa astillero ng Cebu, sabi niya. Ang pagkabigo sa unang pagsubok ay hindi dahilan upang sumuko. Dumaan din ang Russia sa maraming pagkabigo.
bago nakagawa ng icebreaker. Isang pangungusap lang iyon ang nagpabago sa buong kapaligiran. Sa huli, inapruba rin ng mga executive ang muling pagsisimula ng proyekto. Siyempre, may kondisyon. Ito na ang huling pagkakataon. Naiintindihan namin. Sa pagkakataong ito, tiyak na magtatagumpay kami, nangako si David de Guzman. Sa huli, nagsimula na ang pangalawang hamon. Sa pagkakataong ito, isinugal na talaga namin ang lahat. Kung mabibigo, wala nang atrasan. Ngunit hindi kami natatakot dahil natuto kami mula sa pagkabigo at magkasama naming nalampasan ito. Tiningnan ni Ben Balasbas ang bagong disenyo. Sa pagkakataong ito, tiyak na magagawa. Ito ang barko na pinagsama ang karanasan ng Russia, ang teknolohiya ng Pilipinas, at ang aral mula sa pagkabigo. Noong Disyembre 2024, natapos na sa wakas ang pangalawang prototype. Sa pagkakataong ito, pinangalanan itong Raja Sulaiman. Umaasa kami na ang barko na may pangalan ng dakilang bayani ng Pilipinas ay magbubukas ng isang bagong panahon sa Arctic. Ang test na ito ay napagdesisyunan na isagawa sa mismong rehiyon ng Arctic. Ang entablado ay ang Barents Sea sa Norway. Nang umalis sa Cebu Port, ang kapaligiran ay ganap na iba sa unang beses. Napakalaki ng interes ng media, ngunit marami ring nagdududa. Ang isang barko na nabigo na minsan maaari kayang bulong ng isang reporter, ngunit kumpiyansa kami na lahat ng aral mula sa nakaraang pagkabigo ay naipasok na sa barkong ito. Gabi bago umalis, nagtipon ang buong team upang ipakita ang determinasyon. Ito na ang huling pagkakataon, sabi ni David de Guzman. Ngunit handa na tayo. Gawin natin ang pinakamahusay sa ating mga tungkulin. Alas, 6 ng umaga, umalis ang barkong Raja Sulaiman sa Cebu Port. Sa pagkakataong ito, nagdadala ito ng 100 tonelada ng tunay na LNG. Ito ay isang tunay na test, naghahatid ng tunay na karga at tumatawid sa Arctic Ocean. Nang dumaan sa kipot ng Japan, nagsimulang lumala ang panahon, tumaas ang mga alon at bumaba ng husto ang temperatura. Ngunit ang barkong Raja Sulaiman ay nagpatuloy sa paglalayag ng matatag. Kasalukuyang temperatura ng katawan ng barko, 20 degrees, temperatura ng cargo hold, 163 degrees, normal. Tiningnan ni Lia Montejo ang screen at nagulat. Ang bagong 3 patong na insulation system ay gumagana ng perpekto kahit na umuuga ang katawan ng barko dahil sa paghampas ng alon. Ang mga insulation layer ay gumagalaw ng independyente at sipin ang shock. Sa ika-4 na araw, sa wakas, ay pumasok na kami sa Barents Sea. Sa horizon, nagsimulang lumitaw ang malalaking yelo. Ang totoong hamon ay nagsimula na. Sa paglalayag na ito, nandoon din ang veteranong icebreaker captain ng Russia, si Igor. Ang kanyang 3 taon ng karanasan sa Arctic Sea route ay malaking tulong. Ang nakikita ninyo sa harap ay multi-year ice. Paliwanag ni Igor, ganap na iba ito sa normal na yelo, matigas na parang semento. Sumasaklaw ang kaba sa bridge. Ngunit mayroon kaming isang lihim na armas. Iyon ay ang pagsasama-sama ng ice-breaking technology ng Russia at ang tumpak na control system ng Pilipinas. Lumipat sa ice-breaking mode. Utos ni Kapitan Juan de la Cruz. Ang 4 na azipod propeller ay inayos sa isang espesyal na anggulo. Ang bow ng barko ay umakyat sa ibabaw ng yelo gamit ang 3 toneladang bigat ng katawan ng barko upang diinan. Guro wall. Sa isang nakakatakot na tunog, nagsimulang mabasag ang makapal na yelo. Ang kagila-gilalas na tanawin na parang naghihiwalay ang lupa. Nakapenetrate tayo sa 1.8 metro na makapal na yelo, masiglang sigaw ng isang pilot. Ngunit iyon ay simula pa lang. Ang totoong hamon ay naghihintay sa mas malalim na bahagi ng Arctic. Kinabukasan, isang biglaang Arctic storm ang dumating. Nagpalabas ng emergency warning ang Meteorological Agency, wind speed 40 mph, wave height mahigit 12 metro. Lumikas na kaagad. Saan tayo lilikas? Ngumiti ng mapakla si Igor. Ito ang Arctic, kailangan lang nating harapin ng direkta. Sa gitna ng bagyo, pinatunayan ng barkong Raja Sulaiman ang halaga nito. Ang malalaking alon ay humampas sa deck, ngunit ang matatag na katawan ng barko ay walang pinsala. Ang pinakamahalaga, ang cargo hold ay ganap na protektado.
Lahat ng cargo hold ay normal, walang pagbabago sa temperatura. Ang boses ni Lia Montejo ay may pagkakaluwag. Sa sandaling iyon, isang mas malaking hamon ang dumating. Isang malaking iceberg ang lumitaw sa harap, hindi na maiiwasan. Reverse icebreaking mode. Utos ni Igor. Iyon ay isang natatanging teknik ng mga Russian icebreaker. Gamitin ang likod ng barko upang basagin ang yelo habang umaatras. Umikot ng 180 degrees ang azipod propeller at umatras ang barkong Raja Sulaiman. Pagkatapos, sumulong ito ng buong bilis. Raam, sa pagkakataong ito, isang talagang malaking tipak ng yelo ang nabasag. Nakapenetrate kami sa 2.10 metro na makapal na yelo. Napakagaling. Kahit si Igor ay humanga, ang performance ay hindi nalalayo sa mga atomic icebreaker ng Russia, ngunit patuloy na hinamon kami ng Arctic hanggang sa huli. Bumaba ang temperatura sa 52 degrees C, lahat ng bagay sa deck ay nagyelo. Ang radar antenna, lahat ay nababalutan ng makapal na yelo. Simulan ang manual icebreaking work, utos ng chief mate. Ang mga seaman na nakasuot ng makakapal na anti-cold suit ay lumabas sa deck. Ang pagbasag ng yelo sa malakas na hangin at 50-degree na temperatura ay talagang isang mapanganib na trabaho. 10 minuto ng trabaho, 10 minuto ng pahinga, huwag mag-overwork. Inulit namin ang trabaho, nag-focus sa maikling panahon sa estilo ng Russia. Kahit sa matinding kondisyon na ito, ang team spirit ng mga Pilipinong seaman ay nakakagulat. Sa huli, dumating ang pinakamahalagang sandali, simulation ng tunay na LNG cargo unloading. Posible ba na i-unload ang LNG sa 163 degrees nang ligtas sa matinding 50-degree na kondisyon? Simulan ang pagkonekta sa unloading arm. Nagsimulang gumana ang espesyal na dinisenyo na unloading system. Iba sa normal na LNG ship, ang unloading arm na ito ay gawa sa espesyal na material na nagpapanatili ng flexibility kahit sa super low temperature. Tapos na ang koneksyon. I-start ang pump, lahat ay nagpigil ng hininga. Isang maliit na pagkakamali lang ay maaaring humantong sa isang malaking sakuna, ngunit lahat ay perpekto. Ang LNG ay ligtas na naihatid at ang sistema ay gumana ng normal. Tagumpay! Ang sigaw ng kagalakan ay umalingaw-ngaw sa buong bridge. Iyon ang sandali na pinatunayan namin na kaya naming maghatid ng LNG ng ligtas kahit sa pinakamatinding kapaligiran ng Arctic. Ang lalo pang kahanga-hanga ay ang fuel efficiency. Ang barko ay kumonsumo lang ng 30% na mas kaunting fuel kumpara sa isang normal na icebreaker para sa parehong distansya. Ito ay may napakalaking kahulugan sa ekonomiya. Ang pang-araw-araw na boil-off rate ay 0.8%. Ibinigay ni Lia Montejo ang huling data. Ito ang pinakamataas na antas sa mundo. Sa daan pabalik, nagsagawa pa kami ng isang mahalagang test. Iyon ay ang kumpirmahin ang potensyal ng Arctic Sea Route, isang paglalayag sa Arctic Ocean mula sa Barents Sea hanggang sa Bering Strait, mula sa kasalukuyang posisyon hanggang sa Cebu Port. Gaano katagal ang inaasahang oras? Tanong ni Kapitan Juan de la Cruz. 12 araw po. Sagot ng pilot. Kung dadaan sa Suez Canal, 30 araw, kaya nabawasan ng 18 araw. Lahat ay namangha. Ito ay nangangahulugang higit pa sa pagbawas ng oras. Nangangahulugan ito ng pag-save sa gastos ng fuel, pagbawas sa carbon emission, at pagsilang ng isang ganap na bagong ruta ng komersiyo. Nang makalabas kami sa Arctic Ocean at dumaan sa Bering Strait, nagdaos kami ng isang maliit na pagdiriwang. Ang teknolohiya ng Russia at Pilipinas ay nagkita upang magbukas ng isang bagong landas. Tinaas ni David de Guzman ang kanyang baso at toast din sa ating lahat na tumayo mula sa pagkabigo. Idinagdag ni Caben Balasbas, nang magsimulang lumitaw ang Cebu Port, hindi kami makapaniwala. Nagawa namin talaga. Pinira namin ang yelo ng Arctic at nagbukas ng isang bagong ruta sa dagat. Sa Pilipinas, maraming tao ang naghihintay, hindi lang ang media kundi pati na rin ang mga executive ng kumpanya at ang pamilya. Isinulat ang bagong pahina ng kasaysayan para sa industriya ng paggawa ng barko ng Pilipinas. Nagsimula na ang panahon ng Arctic Sea Route. Sa gitna ng nagbubunying crowd, bigla kong naisip ang aking ama. Ang barko na pinangarap niya 70 taon na ang nakalipas, sa huli ay naging katotohanan.
Ngunit hindi nagtagal ang kagalakan. Isang di inaasahang pangyayari ang nagpabago sa lahat. Habang ang buong mundo ay nakatutok sa ice-breaking LNG ship technology ng Pilipinas, pagkatapos ng tagumpay ng test sa Arctic, ang lahat ay umaandar ng maayos. Patuloy na nagbabalita ang media tungkol sa tagumpay ng industriya ng paggawa ng barko ng Pilipinas at ang natitirang mga barko ng Yamal Project ay ginagawa rin ng maayos. Ngunit hindi nagtagal ang kagalakan ng tagumpay. Eksaktong isang linggo pagkatapos bumalik, isang formal na memorandum mula sa Russian Ministry of Shipbuilding Industry ang ipinadala. Nang buksan ko ang envelope, nanginginig ang aking kamay. Si Sergei Kuznetsov ay inakusahan ng iligal na paglabas ng core national technology sa ibang bansa at hinihiling na bumalik kaagad sa bansa para sa investigasyon. Kung hindi susunod, itutuloy ang criminal procedure sa ilalim ng international law. Gabi na, isang kakaibang numero ng telepono ang tumawag. Ang lugar ng tawag ay Moscow. Kasama Kuznetsov, isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw. Ako si Ivan Fedorov, mula sa FSB. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Ginagamit ko lang ang aking kaalaman at karanasan. Saan galing ang kaalamang iyon? Ang pananaliksik ng iyong ama ay national secret ng Unyong Soviet. Ibinenta mo ito sa isang bansang kapitalista, hindi ka naiiba sa isang taksil. Ang pag-unlad ng teknolohiya ay hindi dapat magkaroon ng hangganan. Bukod pa rito, iyan ay bagay na mahigit 30 taon na ang nakalipas. Ang mga pagdadahilan na iyan ay itabi mo para sa korte sa Moscow. Kung hindi ka babalik sa loob ng isang linggo, maglalabas kami ng international arrest warrant. Matapos ang tawag, nanatili akong nakaupo ng matagal. Ang panaginip ay naging katotohanan pa lang. Guguho na ba ang lahat sa isang iglap? Kinabukasan, punong-puno ng aking kwento ang mga balita. Inakusahan ng Russia ang Pilipinas sa kaso ng ice-breaking LNG ship technology leak, kontrobersiya tungkol sa secret technology noong panahon ng Unyong Soviet. Panganib na lumaki ang tensyon sa internasyonal. Ang kumpanya ay nagpatawag ng isang emergency meeting para sa pagharap. Ang legal team at ang mga international lawyer ay mabilis na inatasan. Mr. Kuznetsov, anong mga dokumento po ba ang ginamit ninyo? Tanong ng isang lawyer. Ang personal na research notebook ng aking ama at ang aking 30 taon ng karanasan. Wala akong dalang anumang national secret document ng Unyong Soviet. Tiyak na sinabi ni David de Guzman, poprotektahan namin si Serge hanggang sa huli. Nagambag siya sa proyekto ng legal. Ngunit patuloy ang presyon mula sa Russia. Pagkatapos ng 2 araw, isang counselor mula sa Russian Embassy ang personal na nakipagkita sa akin. Mr. Kuznetsov, hindi pa huli ang lahat, sabi ni Counselor Alexander sa mahinahon ngunit determinado na boses. Kailangan ka ng inang bayan. Kung babalik ka at makikipagtulungan sa investigasyon, maaari kaming maging mapagpatawad. Kung tatanggi ako, paano? Hindi na yan ang sarili mong problema. Ang iyong pamilya at mga kamag-anak ay nasa Russia pa rin. Kailangan mo ring isipin ang kanilang kaligtasan. Iyon ay isang malinaw na banta. Ngunit nagdesisyon na ako, naniniwala ako na tama ang ginawa ko. Ang Arctic Sea Route ay hindi lang para sa Russia, kailangan itong maging para sa buong sangkatauhan. Tumayo ang counselor na may malamig na ekspresyon. Pagsisisihan mo ito. Nang gabing iyon, isang di inaasahang bisita ang dumating. Siya ay isang mataas na opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Mr. Kuznetsov, handa ang gobyerno ng Pilipinas na protektahan ka, sabi niya ng pabulong. Kung gusto mong mag-apply para sa special citizenship, aayusin namin ito ng pinakamabilis. Talaga bang posible iyon? Nagbigay ka ng mahalagang kontribusyon sa pag-unlad ng industriya ng paggawa ng barko ng Pilipinas. May obligasyon kaming protektahan ang mga talento na tulad mo. Gayunpaman, nasa iyo ang desisyon. Nagsimula ang isang mahabang panloob na paglaban. Nabuhay ako ng 30 taon bilang isang mamamayan ng Russia. Maaari ko ba ngayong talikuran ang aking inang bayan? Ngunit kung babalik ako, malinaw na ang mangyayari. Malapit na ang turnover ceremony para sa unang barko ng Yamal Project. Alam ng lahat kung gaano kalaki ang inambag ko sa pagsilang nito. Kailangan kong nandoon.
Sa araw ng turnover ceremony, ang Astillero ng Cebu ay puno ng festive atmosphere. Isang mataas na delegasyon ng Russia, kasama na ang Minister of Energy, ang dumalo. Napakakomplikado ng tingin nila sa akin. Sergey, tahimik na lumapit sa akin ang isang Deputy Minister of Energy. Hindi pa huli ang lahat. Kung babalik ka sa amin ngayon, mapapatawad ang lahat. Salamat po, ngunit mananatili ako dito. Kabalintunaan na ang Russia ang makikinabang sa teknolohiya na ginawa mo, hindi ba? Ang teknolohiya ay hindi pag-aari ng gumawa nito, kundi ng gumagamit nito. Kung ang barkong ito ay gagamitin para sa mapayapang pag-unlad sa Arctic, sapat na iyon para sa akin. Sa seremonya, binuksan ang champagne at umalingaw-ngaw ang mga speech ng pagbati, ngunit nakatayo ako sa gitna ng crossroads. Matapos ang seremonya, tahimik akong pumunta sa legal office ng kumpanya. Gusto kong mag-apply para sa pagkamamamayan ng Pilipinas. Pagkatapos ng ilang araw, nagkaroon ako ng bagong pangalan, si S. Lazaro. Pinili ko ang isang Pilipinong apelyido, ngunit pinanatili ko ang aking pangalan. Hindi ko kayang talikuran ng lubusan ang aking pagkakakilanlan. Sa sandaling ibalik ko ang aking Russian passport, isang komplikadong emosyon ang dumating. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman ko na nawalan ako ng inang bayan, ngunit kasabay nito, iyon ay isang bagong simula. Mula ngayon, ikaw ay isang mamamayan na ng Republika ng Pilipinas. Sabi ng isang immigration officer habang iniaabot sa akin ang bagong passport. Nang bumalik ako sa Astillero ng Cebu, mainit akong sinalubong ng aking mga kasamahan. Ngayon, isa ka na talagang sa amin. Tinapik ni Ka Ben Balasbas ang likod ko. Nagbigay rin ng taos-pusong pagbati si Lia Montejo. Maaaring magbago ang nationality, pero hindi ang kakayahan. Si Sir Lazaro pa rin ang pinakamahusay na inhenyero. Ngunit ang pinakamalaking aliw ay nagmula kay David de Guzman. Para sa isang inhenyero, ang tunay na inang bayan ay ang lugar kung saan mas napapakinabangan ang kanyang teknolohiya. Tama ang pinili ni Sir Lazaro. Ganoon, mula sa isang Ruso na nagngangalang Sergey, naging isang Pilipino ako na nagngangalang S. Lazaro. Parang pagbasag sa yelo ng Arctic, binasag ko rin ang pader ng hangganan. Dumating ang unang tagsibol pagkatapos kong maging mamamayan ng Pilipinas. Noong Abril, namumula ang mga bulaklak ng fire tree sa Cebu. Ganap na akong naging taga rito. Ang paglalakad tuwing umaga sa tabi ng pantalan at pagkatapos ay papunta sa kumpanya ay naging isang natural na ugali. Prof. Lazaro, maaga po kayong pumasok ngayon? Masayang bati sa akin ng security guard sa pangunahing tarangkahan ng Astillero. Ngayon, lahat ay tumatawag sa akin ng Prof. Lazaro. Ang proyekto ng Yamal ay umuunlad ng maayos. Pagkatapos ng matagumpay na operasyon ng unang barko sa Arctic Sea Route, sunod-sunod ding inilunsad ang 14 na natitirang barko. Nagsimulang mapansin ng buong mundo ang ice-breaking LNG ship technology ng Pilipinas. Professor Lazaro, may hot news po. Isang umaga, tumakbo si David de Guzman na na-promote na ngayon bilang Vice General Manager, papasok. Nanalo rin tayo sa bidding para sa Arctic LNG 2 project. Sa pagkakataong ito, 20 barko, ang buong opisina ay nagsigawan. Nanalo kami sa isa pang super project ng Russia. Sa pagkakataong ito, ang triple layer shielding system at ang hybrid propulsion method na binuo namin ang napili bilang pangunahing disenyo sa simula pa lang. Nangunguna na tayo ngayon sa ice-breaking LNG ship market. Masayang sinabi ni Lia Montejo na ngayon ay Chief Design Officer na. Lahat po ito ay dahil kay Professor Lazaro. Ang pinakamahalagang kaganapan ay nang ginawaran ako ng titulong Honorary Citizen ng lungsod ng Cebu. Sa seremonya sa malaking bulwagan ng City Hall, ang mayor mismo ang nagbigay sa akin ng plaque. Si Mr. S. Lazaro ay ang aming ipinagmamalaki ng Cebu. Siya ay isang tunay na global citizen na lumampas sa mga hangganan upang magambag sa pag-unlad ng teknolohiya. At ngayon, siya ay aming mamamayan. Nang tanggapin ko ang plaque, lumabo ang aking mga mata. Pakiramdam ko ay nakahanap ako ng tunay na inang bayan sa isang malayong bansa. Isang mas makabuluhang trabaho ang dumating. Ang Astillero ay nagtatag ng Polar Shipbuilding Technology Academy at ako ay hinirang bilang Dean Lead Professor.
Ang pagbabahagi ng karanasan tungkol sa mga polar vessel sa mga batang inhenyero ng Pilipinas ay talagang isang malaking kagalakan. Sa 50 degrees, paano nagbabago ang bakal? Tanong ko mula sa podium. Tumaas po ang brittleness, sagot ng isang estudyante. Tama, kaya kailangan natin ng special alloy at special design. Ngunit ang mas mahalaga ay ang unawain ng kalikasan, hindi para labanan, kundi para makipag-ugnayan. Sa pagtingin sa nagniningning na mga mata ng mga estudyante, naramdaman ko ang pag-asa na sila ang mamumuno sa industriya ng paggawa ng barko ng Pilipinas sa hinaharap. Pagkatapos, isang araw, may mga di inaasahang bisita ang dumating. Sila ay mga inhenyero mula sa Zvezda Shipyard ng Russia. Serge. Hindi. Professor Lazaro. Ngumiti ng nahihiya si Vladimir, isang dating kasamahan. Nandito kami para matuto. Sa sandaling iyon, isang hindi maipaliwanag na emosyon ang bumalot sa akin. Ang mga taong tumawag sa akin na taksil ay ngayon ay dumating upang matuto. Nagkamali kami sa iyo, humihingi kami ng paumanhin. Taos pusong humingi ng paumanhin si Vladimir. Ngayon, naiintindihan na namin, tama ka. Niyakap namin ng mahigpit ang isa't isa. Iyon ang sandali na muli kong kinumpirma na ang teknolohiya ay talagang walang hangganan. Sa loob ng isang buwan, nagtrabaho ako kasama nila at ibinahagi ko ang lahat ng aking karanasan. Mula sa triple layer shielding system hanggang sa welding technique sa super low temperature, ibinahagi ko ang lahat ng walang tinatago. Ito ang tunay na technology exchange, masayang pinanood ni Ben Balasbas. Magbigay at tumanggap upang umunlad ng magkasama. Nang dumating ang taglagas, isang mas malaking pagbabago ang naganap. Formal na binuksan ang Arctic Sea Route. Ang distansya mula sa Cebu hanggang Rotterdam ay nabawasan mula 30 araw hanggang 15 araw na lumikha ng isang revolusyon sa industriya ng logistics. Isang bagong Silk Road ang nabuksan salamat sa ice-breaking LNG ship ng Pilipinas. Nagulat ng malawakan ang international media. Ang pinakaipinagmamalaking tagumpay ay sa aspeto ng kapaligiran. Ang pagbawas sa ruta ay nakatulong upang mabawasan ang 40% ng taunang carbon emission. Isang gabi, sa isang team gathering, sinabi ni Vice General Manager David De Guzman, Prof. Lazaro, baka dapat na tayong maghanda para sa susunod na proyekto. Ano po sa tingin ninyo? Nag-isip ako ng sandali at sumagot. Isang Arctic cruise ship? Isang super luxury yacht na may kakayahang pumira ng yelo. Cruise ship? Nagulat si Lia Montejo. Oo, isang barko na magpapahintulot sa lahat na maranasan ang misteryo ng Arctic ng ligtas. Maari ring protektahan ang kapaligiran at paunlarin ang turismo. Lahat ay nagpakita ng interes. Isang bagong hamon ang nagsimula ulit. Sa pagtatapos ng taong iyon, isang espesyal na kaganapan ang naganap. Ang lungsod ng Cebu ay nagdaos ng seremonya ng pagpapangalan ng kalsada na Lazaro S. Ito ay isang maliit na kalsada na nagsisimula sa pangunahing tarangkahan ng Astillero, ngunit ang pagkakaroon ng isang kalsada na ipinangalan sa akin ay hindi kapanipaniwala. Sana, sa tuwing dadaan sa kalsadang ito, maalala ng lahat ang diwa ng panaginip, hamon at pagkakasundo. Nagbigay ako ng aking saloobin. Maraming tao ang dumalo sa seremonya. Hindi lang mga kasamahan sa kumpanya kundi pati na rin ang mga tauhan ng Russian consulate. Mukhang kinikilala na rin nila ako ngayon. Nang dumating ang taglamig, isang masayang balita ang dumating. Nagdesisyon ang aking ina sa Moscow na bumisita sa Pilipinas. Seryosa, gusto kong makita kung saan ka nakatira. Ang boses ng aking ina ay mainit pa rin tulad ng dati. Nang makita ko ang aking ina sa paliparan, nag-usap kami sa Ruso pagkatapos ng mahabang panahon. Ma, kumusta po kayo? Mabuti. Nagbago ka ng husto, masaya ako na mukha kang masaya. Dinala ko ang aking ina sa Cebu at ipinakita sa kanya ang Astillero kung saan ako nagtatrabaho. Nang makita niya ang napakalaking ice-breaking LNG ship, humanga siya. Kung nakita ito ng iyong ama, siguradong ipagmamalaki ka niya. Habang naglalakad kasama ang aking ina sa pantalan, marami kaming napag-usapan. Sinabi ng aking ina na naiintindihan at sinusuportahan niya ang aking pinili. Ang isang inhenyero ay dapat nasa lugar kung saan mas napapakinabangan ang kanyang talento.
Tama ang pinili mo. Tagsibol ng 2025, umalis ako sa maliit na apartment at bumili ng isang bahay na may tanawin ng dagat, isang tunay na stability. Ngayon, ganap na akong taga Cebu, isang Pilipino. Bawat umaga, tumitingin ako sa dagat at iniisip, parang pagbasag sa yelo ng Arctic, maaari rin nating basagin ang mga pader sa ating puso. At ngayon, pumunta ulit ako sa Astillero para sa isang bagong hamon, dala ang panaginip na ikonekta ang mundo sa pamamagitan ng teknolohiya. Nakatayo ako ngayon sa Cebu International Passenger Port, nakatingin sa dagat. 2 taon na ang nakalipas mula nang dumating ako sa Pilipinas at 1 taon na mula nang magbago ako ng nationality. Marami nang nangyari. Prof. Lazaro, napaka-espesyal po ng araw na ito, hindi po ba? Sa tabi ko ay ang mga batang inhenyero ng Astillero. Ngayon, ako ay isang technical consultant at nagtuturo sa susunod na henerasyon. Oo, ito ang araw ng paglulunsad ng Ika-10 LNG ship. Sa malayo mula sa dry dock, isang napakalaking katawan ng barko ang lumitaw. Ang barko na pinangalan ng Malampaya ay ang Ika-10 icebreaking LNG ship na ginawa ng Pilipinas. Ngayon, ang kakayahan ng teknolohiya ng Pilipinas ay kinikilala na sa buong mundo. Lahat po ito ay dahil sa inyo, Professor. Masayang sabi ng isang batang inhenyero. Hindi. Ito ay tagumpay ng buong industriya ng paggawa ng barko ng Pilipinas. Ang Arctic Sea Route ay nagiging katotohanan na, ngayon. Bawat taon, dumarami ang mga barko na dumadaan sa Arctic Ocean, nagbubukas ng mga bagong ruta ng komersiyo, isang landas na tumutulong upang lutasin ang parehong problema pagbawas ng gastos sa logistics at pagbawas ng carbon emission. Professor, kumusta na po ang relasyon sa Russia ngayon? Maingat na tanong ng isa pang inhenyero. Ang panahon ang tutulong sa kanila na umunawa. Ang pag-unlad ng teknolohiya ay sa huli ay magdadala ng benepisyo sa lahat. Sa katunayan, kamakailan, unti-unting nagbabago ang saloobin ng gobyerno ng Russia. Nagsimula silang aminin na ang icebreaking LNG ship technology ng Pilipinas ay malaking tulong din sa pag-unlad ng Arctic mismo. Pagdating ng gabi, may isang espesyal na bisita ang dumating, si Vice General Manager David de Guzman. Professor Lazaro, mayroon akong bagong project proposal. Ano po naman ito ngayon? Ngumiti ako at nagtanong, isang supply ship para sa Arctic Research Station, isang espesyal na barko para sa polar research. Ang mga hamon ay patuloy. Hindi lang ang komersyal na paggamit ng Arctic, kundi pati na rin ang siyentipikong pananaliksik nito ay napakahalaga. Napakagaling. Kung makakatulong ang aking karanasan, handa akong sumali. Sa gabi, nagkaroon ng pagtitipon kasama ang mga dating kasamahan. Si Caben Balasbas ay nag-retire na, ngunit malakas pa rin. Si Lia Montejo naman ay isa ng mataas na executive dahil kay Prof. Lazaro. Nakahanap ng isang bagong landas ang industriya ng paggawa ng barko ng Pilipinas. Taos-pusong sabi ni Lia Montejo, ito ang landas na magkasama nating ginawa, sagot ko. Tumingin ako sa labas ng bintana ang tanawin ng gabi ng Cebu. Sa Astillero na nagliliwanag ng mga ilaw, patuloy na isinisilang ang mga bagong barko. Marami sa mga iyon ang maglalayag upang basagin ang yelo ng Arctic. Pagkatapos ng isang linggo, bumisita ako sa isang espesyal na lugar, ang City Heroes Cemetery. Nakatayo ako sa harap ng isang maliit na lapida upang alalahanin ang aking ama. Tay, ngayon, ang daan patungo sa Arctic ay nabuksan na. Isang daan na nagkokonekta sa silangan at kanluran, nakaraan at hinaharap. Ang malamig na hangin ng taglamig ay humihip, ngunit mainit ang aking puso. Ang panaginip ng aking ama ay naging katotohanan. At ang panaginip na iyon ay patuloy na isasalin sa susunod na henerasyon. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, tumingin ako sa labas ng bintana. Sa malayo, ang North Star ay nagniningning. Sumusunod sa bituin na iyon, maraming barko rin ang naglalayag sa dagat ng yelo ngayon. Sa aking lamesa ng trabaho, isang bagong disenyo ang nakalagay na Arctic Research Vessel Project. Kahit nalampas na ako ng 60, nagpapasalamat pa rin ako dahil may mga hamon pa rin akong kailangang lupigin. Nagring ang telepono. Ang aking pamangkin sa Moscow, Tito, gusto ko ring maging inhenyero ng barko. Mag-aaral ako ng mabuti.
Gusto kong maging tulad mo. Isang inhenyero na nagtatrabaho nang lumalampas sa lahat ng hangganan. Ibinaba ko ang telepono at ngumiti. Ngayon, may dalawa akong inang bayan, ang lugar kung saan ako ipinanganak at ang lugar kung saan ako pumili, at ang bagay na nagkokonekta sa kanilang dalawa ay ang mga barko na ginawa ko. Ang pagbasag sa yelo ay hindi teknolohiya, kundi kalooban. Iyan ang pangungusap na palagi kong sinasabi sa susunod na henerasyon. At ang aking buhay ay nagpatunay na ang kalooban na iyon ay kayang lumampas sa mga hangganan, pagtatangi at panahon. Bukas, isang bagong araw ang magsisimula ulit. Isang bagong hamon patungo sa Arctic ang naghihintay. Ngunit hindi ako natatakot dahil may karanasan na kami sa paggawa ng imposible na maging posible. Parang ang daan ng yelo sa Arctic, isang bagong landas din ang magbubukas sa aming kinabukasan. Sa landas na iyon, patuloy akong mangangarap, hahamon at ipapasa sa susunod na henerasyon na ang teknolohiya at panaginip ay walang hangganan. Kumusta? Ang kwento ba tungkol sa Russian engineer na naging mamamayan ng Pilipinas at nagbukas ng Arctic Sea Route ay nakakaantig? Ang matindi at mapaghamong diwa na lumampas sa malamig na dagat ng yelo ay talagang kahanga-hanga. Ang kanyang paniniwala na ang teknolohiya ay walang hangganan ay nagbigay inspirasyon sa ating lahat na maaari rin tayong tumingin sa isang mas malaking mundo. Kung naantig ka sa kuwentong ito, paki-share ang video na ito upang i-promote ang kahusayan ng shipbuilding technology ng Pilipinas sa buong mundo.